Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Kolektibong aksyon para tiyakin ang seguridad sa enerhiya sa Southeast Asia, panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga miyembro ng ASEAN. ASEAN at European Union pinag-usapan ng pagpapatatag ng kooperasyon sa harap ng krisis sa enerhiya. Mabilis na pagbibigay ng tulong medikal sa mga mahihirap at nasa middle class na Pilipino, ipinag-utos ni Pangulong Marcos. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kolektibong pagpapalakas sa seguridad sa enerhiya, gayon din sa kooperasyong pandagat sa Southeast Asia. Sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit Plenary sa Cebu, sinabi ng Pangulo na kailangan patatagin ng mga bansa ng ASEAN ang pagtutulungan at paghahanda sa harap ng mga hamon sa supply ng enerhiya. Aminado ang Pangulo na malaki ang sagabal na idinulot ng bakbakan sa Middle East na supply ng krudo at paggalaw ng presyo sa Southeast Asia. Hinimok niya ang mga kapwa-lider ng ASEAN na paigtingin ang energy interconnectivity ng bawat bansa, gayon din ang paggamit ng renewable at alternative energy bilang tugon sa isyu ng pandaigdigang supply at pati ng climate change. Isa ang energy security sa mga nakikitang prioridad ng rehiyon bukod sa katatagan ng supply ng pagkain at kapakanan ng mga mamamayan. Sa ginanap namang 48th ASEAN Summit Plenary, nanawagan si Pangulong Marcos para sa mas malakas na kooperasyon pandagat sa gitna ng mga tensyong geopolitikal at mga hamon sa pandaigdigang kalakalan. Binigyan diin ni Marcos ang pangangailangan ng ligtas at matatag na pagdaan ng mga barko sa gitna ng gulo sa Middle East na nakaapekto sa pagdaloy ng enerhiya at kalakal sa rehiyon at sa buong mundo. Hinimok din niya ang mga lider ng ASEAN na suportahan ang pagpapatibay ng ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation. Kabilang sa mga itinataguyod ng deklarasyon ang pagtatayo ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Ito ang inaasahang magiging plataporma para sa pagpapatupad ng mga mekanismong makakatulong sa kooperasyon sa karagatan alinsunod sa ASEAN Community Vision 2045. Sa usapin pa rin ng energy security, nanawagan ang mga lider ng ASEAN at European Union para sa mas maigting na kooperasyon at agarang pagpansin sa sustainability, energy transition at katatagan pang-ekonomiya sa harap ng krisis sa enerhiya at supply. Sa pagbubukas ng ASEAN-EU Sustainability Summit 2026, binigyan diin ng dalawang regional bloc ang kahalagahan ng sustainability para sa pangmatagalang katatagan at pagkumpitensya sa merkado. Binigyan pansin ni Finance Secretary Frederick Go ang pagpapalalim sa ugnayan ng Pilipinas at EU sa sektor ng ekonomiya, kalakalan at pamumuhunan. Kaugnay niyan, inaabangan anya ngayong taon ang pag-aproba sa EU-Philippines Free Trade Agreement, ang pinakaimportanteng kasunduang pang-ekonomiya ng bansa. Kinilala naman ni Paulo Duarte, Pangulo ng European Chamber of Commerce of the Philippines, ang kahalagahan ng summit sa pagtataguyod ng sustainability bilang bahagi ng ekonomiya at kaunlaran. Binigyan diin ni EU Ambassador to the Philippines, Massimo Santoro, ang pagkakaroon ng tamang mekanismo para maitaguyod ang pagpigil sa climate change. Para naman kay Indonesian Deputy Minister for National Development Planning Leonardo Tego Sambodo, kailangan balansihin ang pagpapalago ng ekonomiya at pagbawas sa carbon emissions. Ayon naman kay Climate Change Commission Vice Chair Robert Borge, malaking oportunidad ang kasalukuyang krisis para sa pamumuhunan sa renewable energy. Samantala, nanawagan si EU-ASEAN Business Council Executive Director Chris Humphrey na gawan ng konkretong aksyon ang mga usapin sa sustainability at pangangalaga sa kalikasan. Nagpulong sina Executive Secretary Ralph Recto at Health Secretary Teodoro Herbosa nito lang Huwebes para pag-usapan ang pagpapalakas ng implementasyon ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MyFIP.
Batay ito sa kautusan ni Pangulong Marcos na pabilisin ang pagbibigay tulong medikal sa mga naghihirap at nasa middle class na Pilipino. Kabilang sa mga isyong napag-usapan ay ang mahabang pila, paulit-ulit na mga requirements at labis na mga papel para makakuha ng medical assistance. Ayon kay Recto, target ng pamahalaan na i-maximize ang paggamit ng teknolohiya para sa mas mabilis, mas transparent at mas makataong serbisyo publiko. Dagdag pa niya, kailangan matiyak ng DOH na nadadama ang programa hindi lang ng mga mahihirap kundi maging ng mga nasa middle class na pamilya. Ang maififa isang programang nakadisenyo para tulungan ng mga Pilipino na hindi kayang bayaran ng mga gastusin sa ospital, gamot, diagnostic test at iba pang pangangailangang pangkalusugan. At sa balitang pangkalakalan, inaasahang magiging matatag ang supply ng bigas sa Pilipinas hanggang 2027 sa ilalim ng kasunduan sa pagitan ng bansa at Vietnam na layong magtayo ng isang long-term rice trade mechanism. Napag-usapan ng kasunduan nila Pangulong Marcos at Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung sa isinagawang bilateral meeting sa sidelines ng 48th ASEAN Summit sa Cebu. Sinabi ng Department of Agriculture na susuportahan ng hakbang ang supply mula sa lokal na produksyon sa kabila ng pabago-bagong lagay ng merkado dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng Pilipinas ng walang antalang delivery ng 1.5 million metric tons ng Daitom 8 rice hanggang April 2027. Kilala ang Daitom 8 rice sa bansa dahil sa mahabang butil, malambot na texture at light aroma nito. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ang pagbibigay pansin sa rice trade ay magbubukas ng mga oportunidad para sa mas malawak pang agricultural partnership. Samantala, nakatakdang buksan ang bagong passenger terminal building sa Port of Lucena sa third quarter ng taon na inaasahang magpapaigting sa turismo at maritime transport sa Quezon Province. Ininspeksyon noong Miyerkules ang pasilidad sa pangunguna ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez kasama sila Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago at DOTR Undersecretary for Planning and Project Development Teodorico Delfin. May 1,000 seating capacity, inaasahang gagawing mas komportable at mas madali ng bagong terminal ang pag-book ng mga tiket at pagbiyahe ng mga pasahero. Meron din itong automated ticketing counters at mga solar panel na magbibigay ng sustainable source of energy. Ayon kay Lopez, parte ang proyekto ng direktiba ni Pangulong Marcos na gawing moderno at passenger-friendly ang mga pantalan sa bansa. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.